Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat at kamusta po tayo lahat? Nasa mabuti po ba tayong kalagayan? At kamusta na ho kayong lahat sa buong mundo, sa buong Pilipinas? At sana po maayos ang inyong kalagayan. Bueno, ako po ang inyong kaibigan, gwapong-gwapo, Willie Espiritu ng inyong programang For Your Information. So before we start, thank you so much Mar Rodriguez sa wonderful prayers and advices sa ating mga kababayan patungkol sa ating mahal na Panginoon. So before we start, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, Amen. Sa buong Pilipinas, payag ba kayo? Payag ba kayo na magkakaroon ng rotation brownout? Ito yung gustong mangyari ng greedy. Payag po ba tayo magkakaroon tayo ng rotation brownout? Para po itong panahon ni Cory Aquino nung araw. Brownout dito, brownout doon. Good morning, Nicole, si Coco at si Janine Pinuela. Sa mga Pinuela family na nandyan sa New Jersey, sa LA, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, sabi nila, numinipis yung supply ng kuryente. Ngayon, pag numinipis ang supply ng kuryente, ang pinagtataka ko, dapat yung mga power suppliers natin, 17 yata ito, mga kaibigan, dapat, ito may mga backup. Dapat may backup to anong nangyari? Bakit kinakailangan magkaroon ng rotation brownout? Ano po ba yung rotation brownout na yan? May mga interval, 1 hour, 2 hour, 3 hour brownout. Malabo ho yan, di ho ba? Anong palagay ninyo? Payag po ba tayo? Good morning, Commander Mao, tsaka si Cloud, love you. Yun. Yung akin napaka-cute na aso. Na Shih Tzu. Ilan ba yung Shih Tzu natin? Si Cloud, Nanay, tapos yung tatlo. Kasi yung dalawa pinamigay ko So may 5 akong Shih Tzu. Yan yung nakakatanggal ng stress ng ating may bahay. Lalo na pag umuwi ako ng Zambales. Nako Diyos Mariosep. Ang kukulit po niyan, mga kaibigan. Ngayon, bakit ba nagiging problema natin itong brownout? Hindi ho ba sobra init sa Pilipinas? Tayo, hirap na hirap sa init, pero yung mga Arabo, Diyos Mariosep, naluto na. Parang hindi pa rin nila nararamdaman. Maganda ba yung may mga brownout na yan? Kasi nakakatakot Baka mamaya pagdating ng May 2022, election andyan ang brownout. Kung gagamitin natin ng Smartmatic, ano ba tayo? Mano-mano o Smartmatic pa? Pag Smartmatic, affected po ang ating eleksyon. Ngayon, yung pamumuhay po natin, hindi ho ba pag kami mga brownout,
affected din. Katulad sa probinsya, nako Diyos Mariosep, ang nagtataka ko, I'm just wondering why our Congress and Senate do not do something to investigate and castigate itong mga power suppliers natin. Kasi sa mga probinsya po, ang supplier ng ating kuryente, puro cooperative, electric cooperative. Alam po ba ninyo, yung mga electric cooperative na yan, the way I look at it, they run doon sa illegal. Why? Kasi, imaginein mo, katulad ng Zambales. Zambales Electric Cooperative. Sa Batangas, Batelec, Batangas Electric Cooperative. Sa Davao, Daneco, Davao Electric Cooperative. Halos lahat ng lalawigan natin ang nagpapatakbo ng mga pagbebenta ng elektrisidad sa kanyang mga nasasakupan. Ayan puro electric cooperative. Pero ang tanong ko sa Kongreso at Senado, bakit ba kayo bulag? Bakit ba kayo bingi? Panahon pa ni panahon pa ni Gloria, binubulabog ko na po yan, mga kaibigan. Sabi ko, paano inalaw ng gobyerno na makapagbigay serbisyo sa mamamayan itong mga electric cooperative na ito? Sana sa mga kasama ko sa Broad Streamcast Communicators, namo-monitor ninyo itong aking sinasabi. Kasi, yung mga electric cooperative na yan, nakarehistro yan sa Security and Exchange Commission. Now, if these electric suppliers registered at SEC, bakit sa SEC? Kasi pag sinabi mong cooperative, dapat nakarehistro yan sa Cooperative Development CDA Administration. Yan ang legal the way I look at it. Lahat ng mga kooperatiba dapat nakarehistro yan sa Cooperative Development Authority. Bakit sa SEC nakarehistro yan? O kung saan man? Or why they use the word cooperative? Pagka sinabi po kasing cooperative, dapat yung consuming public, yung nagpakabit ng kuryente, consuming public po yun. Ngayon, bumibili ng kuryente doon sa kooperatiba, dapat yung consuming public na yan makaka-receive ng dividendo. Good morning, Hanilet Peñascosas ng Canada. Yung pinakamagandang babae sa Canada. Dapat po yan nakarehistro sa cooperative. Tanungin ho ninyo lahat ng mga umaasa dyan sa mga electric cooperative kung nakakatanggap sila ng dividendo. Hindi ho nakakatanggap Bakit inaalaw ito ng Kongreso at Senado? Mr. President Rodrigo Roa Duterte, kinakailangan pong pakilusin ng Kongreso at Senado. Kasi nung panahon ni GMA, winalang yaya ng mga gagong mga congressman sa public hearing. Naku, Diyos Mariosep, hinaharang nila yan. Would you believe itong mga electric cooperative na to, nangungutang pa yan sa gobyerno, imbestigahan nun yan. Magkano mga utang yan sa gobyerno? Nagbabayad ba yan? Hindi. Pero tuloy-tuloy ang pagtaas ng paniningil. Pati yung mga nagmi-meter. Ang consuming public ang nagbabayad. Naandun sa resibo Imaginein mo magkano ang sweldo lamang ng mga nagmi-meter.
nung kung ilan na ikonsumo mo. Eh lahat pinagbabayad. Let's say sabihin natin na piso. O ilang piso? Ilang piso 'yan? Sa like for example, ang Zambales is composed of 14 towns. O kung let's say sabihin natin na ang consumer niyan let's say sabihin natin 2 milyon. Sa piso, magkano ho 'yon? Yung sumosobrang pasweldo dun sa mga nag-metering. Di ba? Ang laki ng kinikita ng electric cooperative. Number 2, bakit hindi nito na papaganda ang kanilang serbisyo? Katulad daw po kagabi. Kanina ang aga, brownout. Good morning, Sunny. Saka si McKay, good morning. Imagine ninyo yan, singil kayo ng singil, tapos yung serbisyo ninyo, konting umipot po ang ibon Lagi na lang sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Maiputan lang ng ibon yung kawad ng kuryente, brown out ho, just sa mga probinsyang yan. Katulad nitong nakaraang linggo, Metro Manila at ang mga karatig lalawigan nito nagkaroon ng mga brownout. Anong sabi? Magdamag ang brownout, imagine mo yan, just sa Zambales, sa San Marcelino. Hindi ko alam kung gaano katigas ang mga mukha nito Kahit na araw-arawin mong banatan, parang wala nakikita ito. Tapos, nag-ampon pa yan, mga kaibigan, ng kakatawan sa Kongreso. Yung APEC. Kala ninyo pinagtatanggol yung mga consuming public? No. Ang totoo niyan, tao yan ng mga electric cooperative. Para may tagapagtanggol sila sa Kongreso. Sabi ko, bakit hindi natin ayusin? Bakit hindi natin ayusin? Ngayon, yung grid, isa yan sa mga nagsusupply ng kuryente dyan sa mga kooperatiba na yan, kahit na sa Meralco. Bakit hindi kumikibo ang Senado at Kongreso dyan? Magkano ba ang itinatapal sa inyo? Paano na ang mga kagaya kung kailangan naka-machine pag natutulog? Kita na ninyo. Yung mga taong mga may karandaman, magdamag kayong naka-brown out. Umaga na nagkakuryente. Kung katulad yun, paano ang mga kagaya kung kailangan naka-machine pagka natutulog? Katulad yung, dalawang klase yan meron yung CPAP ba tawag doon? Tumutulong yan. Yung meron kasing tao na pagka humihilik, nababawasan yung kanyang paghinga. Ng mga 30 to 40%. So, kinakailangan yan, may machine. Nakalagay dito yan, may machine. Kung walang kuryente, paano makakahinga ng tama yan? Kasi yung machine na yun, kinukorek yung estado nung may sakit. Paano po anong tawag mo dyan? Yung makakagamit nung machine na yan. CPAP, tama ako, CPAP machine, para po yan sa sleep apnea. Paano? Walang kakwenta-kwenta ang serbisyo ng mga cooperative na ito, mga kaibigan. Ngayon, there is a plan, there's a plan na magkaroon ng rotation brownout. Kaya nga tinatanong ko kayo, payag po ba kayo? Payag po ba kayo na magkakaroon tayo ng mga rotation brownout? Papaano po yung mga faktorya gagana? Meron pa tayong COVID-19 pandemic. Apektado pati negosyo. Paano po?
Ayan ang sinasabi natin mga kaibigan. Ito lang pasalamat po tayo. No? Malaki ang tulong ng Diyos. Nakita ng Diyos masama ang plano, masama ang balak. Ha? Hindi lamang po sa nagiinuman. 'Di ba sabi nila pagka nagiinuman, pag umiinom may balak. Oh. Ayain mo yung babae sumama. Oh, anong ibig sabihin nun? Oh, pag nagmamam, may balak. Oh, paano ho 'yan? Ang Diyos hindi natutulog Naramdaman niya, nakita niya, mayroong masamang plano. Kung may mga rotation brownout up to May 2022, paano mangyayari sa eleksyon yan? Tsak yan, magkakadayaan. Mr. Kusi, naintindihan namin yung mga galaw ninyo dyan sa Department of Energy. Diyan sa Energy Regulatory Commission. Naintindihan namin yan. Nakita ng Diyos, mga kaibigan. Brother Mar, naniniwala ka ba nakita ng Diyos? Anong ginawa? Nagkaroon ng bagyo. Etong bagyong Dante, mga kaibigan, napakalaki po ng tulong nito dahil kinakailangan mapalamig itong mga ginagamit na machine o kawad nitong mga kuryenteng ito. Kailangan malamig-lamig din yan. Inulan. Hindi ngayon matuloy yung rotation brownout. Kaya nga, payag ba kayo? Mga kaibigan? Sabihin nga ninyo kung payag kayo na may rotation brownout. Paano yung mga may diabetic? Yung may diabetes? Paano po yung mga merong problema sa puso? Hindi yung may problema sa puso na laging umiibig. Diyos Mariosep. Napakasalaula nitong tirada nitong mga ganito. Bueno, bago tayo ma-high blood, uminom na po ba kayo ng Anvil Coffee? Ito po yung Anvil Coffee na organic at lactose free. Uminom na po ba kayo? Ayan. Napakasarap po nito. Ito pa. Kung hindi kayo masyadong coffee drinker, uminom po tayo ng Anvil Choco. Napakasarap. Kung bibili lang kayo ng mga ordinaryong choco, isang sachet, pag nilagyan mo ng konting tubig, lasang tubig pa rin. Ito, subukan ninyo kung gaano kayami ang Anvil Choco tsaka Anvil Coffee. Inom na, mga kaibigan. Ako inom saglit. Boom! Kita ninyo? Gising, mga kaibigan. Ito hong bagyo, Imagine ninyo, Las Piñas, nasa Metro Manila yan, Las Piñas, baha, Romblon, hindi lang baha, brown out, Aklan, ganun din, Batangas, maraming na-stranded, wala na rin mga social distancing, yung mga na-stranded yan. Paki Laguna, imagine mo, Paki Laguna, brown out. Ang Luzon ay may mga parte po ng signal number 1 and number 2. So, palagay ko dyan sa Sambales, nakababa pa yung signal number 2 ano to? Etong MDRRMC. Anong ginagawa ninyo? Baka puro evacuation center area ang ginagawa natin. Rescue team to yung Agusan del Sur, nakita ninyo kung gaano nagbaha? Yung agrikultura natin sa mga kabukiran, sa mga probinsya, nasalanta nitong Dante, Baging Dante. Nagbabadya pa, pati daw yung Lahar, yung Taal Volcano, yung Pinatubo,
maaaring gumalaw yan any moment. O paano? Kasi mga kaibigan, kinakailangan umulan sa sobrang init, marami pong nagiging mainitin ng ulo. Sobrang hirap. Maraming inaatake. Tapos may brownout. Paano tayo niyan, mga kaibigan? Sana, Mr. President Rodrigo Roa Duterte, patawag po ninyo yan, yung mga local government, natin, official, yung mga mayors, gobernador, patawag po natin yan. Magkaroon naman ng pulong. Kinakailangan ng mga local government natin, mga kaibigan, workable. Nagka-pandemic lang, mapapabayaan natin ang ating mga lugar. Di ba yung Las Piñas, napakayaman yan? O bakit nagbabaha? Saan ba wala? Sa Quezon City, baha din. Anywhere in the Philippines, marami yung baha. Bakit? Ano bang ginawa ng DPWH? Ano po ginawa ninyo? Bungkal kayo ng bungkal. Tira kayo ng tira ng paggawa ng kalsada, wala naman sira. Hindi ninyo ayusin muna ang mga drainage. Tayo, wala tayong summer sa bansa, di ba? Dahil wala ang klima natin dito Tag-init at tag-ulan. Dapat pag tag-init, nakapokus ang ating DPWH sa mga drainage system natin. Diyos Mariosep, grabe na po magbaha sa bansa Hindi nalilinis ang mga drainage. Yung iba, malilinggit pa yata yung drainage. Paano na po kami, mga kaibigan? Mr. President, kinakailangan pakilusin lahat ang mga LGUs, ang mga mayors. Pamol-mol lang kayo. Kunyari, kasi may vaccine. Pero totoo, nagpapalamig lang kayo sa malls. Tinamaan ng lintik na yan, etong MDRRMC, ini-interview si Mark Timbol, reviewin ninyo yung interview niyan. Ang galing twist. Ito namang energy, si Cusi, naku Diyos Mariosep, Mr. Cusi, si Cusi ang dapat sisihin, puro politika ang nasa isip. Halatang pinanood mo yung galit ni Pacquiao, Si Ibramos, good morning. Every year yan ang issue, pero walang pagbabago. Alam naman nila, yan ang major problem during rainy season. Payag ba kayo na may rotation brownout? Kita ninyo, ang Diyos, rotation brownout, maraming kawawa yata dito. Lagyan natin the word kawawa yata. Nakita ng Panginoon Sandali, baka meron ako naligtasan. Good morning si Ibramos. Kinakailangan, tignan natin ano po bang pangangailangan ng bayan. Akala ko, kasi kaya ako natutuwa kay Rodrigo Roa Duterte dahil galit yan sa mga oligarchs. Sino bang main supplier ng kuryente? Di ba? Mga oligarche yan. Kaya nga nabambo yung Channel 2 hindi ko na tuloy napapanood si Ann Cortez. In love ako kay Ann Cortez laki ng lips niyan. Yummy. Pero ang bait na tao nun Tsaka magaling They are busy preparing their political campaign. Wala po tayong magagawa. Talagang
kailangan maging ahead ang information dissemination in regards to politics. Pero habang may panahon pa, kasi pagdating ng mga October, October, November, base sa ruling ng batas, bawal nang masyado nagkikikilos ang gobyerno patungkol dyan sa mga sinasabi natin. Kasi malapit na yung politika. Paano po, may iwanan na lang kami na rotation brownout? Tapos, tuloy-tuloy ang pagtaas. Tapos, yung mga supplier ng kuryente, anak ng demonyo. Diyos Mariosep, wala ho patawad itong mga taon to eh. Akala nila yung konting sentimo, maliit. Pag binilang mo yan, ang laki niyan. Sabi nito, paano yung may mga vaccine dapat iwas brownout pero pero naiiwas, paano tayo tiis na lang? Ganun ho ba yun? Mr. President, maawa naman po tayo sa mga tao. Pangaralan natin itong DPWH, itong Energy, Department of Energy. Pangaralan natin, pati itong Department of Agriculture. Ngayon, ngingiti-ngiti na naman itong mga asong to eh. Bakit? May nilaan May nilaan na 1 billion. 1 billion na naman ang nilaan sa kamay ng DSWD para may pangtulong kuno sa ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo. Yang bagyong yan, kahit nagiging problema natin, malaking naitulong. Dahil kung hindi, araw-arawin na naman tayo ng rotation brownout na yan. My God. Ang nakakatakot dito, baka mapagod si Lord. Kakasistema dito sa mga taong ito ng mga abuso. Ma'am, good morning, Tita Cecil Villarreal, si Mamala. Nakita ko na, nakamonitor na si Mamala. Sino pa? Ano ba yan? Meron pa ba akong nakasipap? Yan, di ba? Grabe itong brownout na to. Magdamag. A blessed good morning to nice couple, Willie and Mau. Keep up the good work. Thank you so much, Mamala. Yan, ingatan ho natin na masalanta yung ating mga kababayan. Ayan ang agrikultura natin, tinamaan na. Yung mga bahay, abot bubong, baha. Yung mga palaisdaan, grabe. Tapos, tapos, dyan sa San Juan, dyan sa parte ng Quezon City, sa Ortigas, sa Mandaluyong, may ulan-ulan nga, o meron na namang pagkukumpuni daw itong Manila Water, mawawalan ng tubig itong no San Juan, Mandaluyong, o Quezon City, Ortigas at iba pang parte ng Metro Manila. My God. Hoy, Kosi, dapat inak ka ni Pacquiao, inak-out ka ni Pacquiao. Diyos Mariosep, tabuhay to. Sabit-sabit na, Mr. President, pakilusin ho ninyo yan. Alalahanin ho ninyo
nakabantay ang opposition. Dudurugin kayo niyan araw-araw. Ha? Chip in lang ang gagawin ng mga lukulukong yan. Ha? O, sasabihin, baha, walang ginawa ng DPWH, kinulimbat ang pera na, DILG, gumagalaw ba yung mga barangay natin? Pati ho yung mga empleyado natin, yung mga mamamayan, pahirapan sa sasakyan, sa sakayan, nahihirapan daw yung mga mamamayan natin ng magsuot ng face shield tsaka face mask dahil umuulan. Kayo naman, nahihirapan kayo. Anong gusto ninyo? Incubator? Insulation? O face mask? COVID-19 pandemic o face mask? Yan ang sinasabi natin eh. Alamin natin, Mr. Kusi, alamin mo nga bakit walang mga back up yung mga power plant na nagsusupply ng kuryente. Bakit walang backup? Anak ng tatay naman yan, kumita na kayo eh. Kumita na kayo. Tapos, backup lang, wala. Dapat imbestiga ng Senado at Kongreso yan eh. Meralco, lahat yan. Bago dapat ninyo bigyan ng extension ng mga prangkisa niyan. Akin na. Submit to Congress and Senate. Nasaan ang backup? Bakit kinakailangan magkaroon ng rotation brownout? Pagbububulahin nyo na naman kami? Tapos magkakawalang yaan sa darating na eleksyon? Naku, Diyos Mariosep naman, Kaya, mga kababayan, ano man ang problema, alam natin nag-uulan. Di ba, kahit na umuulan o umiinit, dapat wag natin kakalimutan magdala ng payong para makaiwas sa sakit dahil yung COVID sipon-sipon, ubo-ubo, COVID ka na. Di ba? Pag tag-init, dapat gumawa, gumagana itong mga power plant na to. 17 power plant yan. Bakit wala kayong backup? Why? Gising. Paano po yung mga nag-online class? Paano gagawin ng mga nag-work from home? Paano po? Tapos, dapat buhayin natin. Mr. President, kailan po ba matutuloy buhayin ito pong nuclear power plant? Lahat na ng bansa naka-nuclear power plant na. Tayong Pilipinas, takot pa rin tayo kaysa mamamatay tayo pagka yan nag-leak, ganyan-ganyan, malalason. Diyos Mariosep, ito nga pandemic, ginastosan ninyo ng bilyon-bilyong piso. Yung nuclear power plant, ayaw ninyong buuin para makatipid kami sa kuryente. Puro kayo politika. Good morning, Elisa Pateño ng San Andres, Dagunoy. Ayan yung mga work from home. Paano sila makakapagtrabaho kung brown out? So, payag ba kayo? Ayaw nyo sumagot. Pagkukurutin ko kaya mga singit ninyo. Eto nga si Atty. Di Magiba, labang consumer. Nakipag-ugnayan na siya dyan sa Department of Energy. Tinutulak na dapat etong Meralco mag-refund. Kesyo,
Ano yun, kesyo-kesyo kahit na mahirapan ng mamamayan. Alalahanin ho ninyo, masyado na namin pinasan ang mundo. Ha? Dahil dito sa pandemic na to. Ha? Yung mga nagpabaksin. Ha? Ako magpapabaksin ako. Magpapabaksin na po ako mga kaibigan. Tuwan-tuwa kayo kasi nakapagpabaksin na kayo, no? Magpapabaksin ako after 2 years and a half. 2.5 year. Papabaksin ako. Hintayin ko muna kung totoo na magiging zombie kayo. Mamala, nakapagpabaksin ka na, di ba? Si Hanilet, nagpabaksin na yan. Sila Coco. Titignan ko, pagka kayo, zombie. Hindi na ako magpapabaksin nun after 2.5 year, ha? Kinakailangan na andito pa ako para may magtatanggol do sa mga hindi naging zombie. Di ba? Kasi kung pare-pareho tayo nagpabaksin, nako Diyos Mariosep, tapos, paano na? Paano na? Pag nawala si Willie Espiritu sa ere. Yan. Kaya nga, dapat kayo-kayo lang muna, yung mga talagang naniniwala. Kasi sabi nila, ang vaccine ay, panigurado, 100%. Magaling. Magaling, bakit? Katulad yung Pfizer, yung Pfizer. Ayaw nga aminin ng Pfizer na sa kanila nagmula yun. Bakit tinatamaan ngayon ng may tinatamaan ng mga puso. 2 years na lang ang buhay ng tao. Kayo lang yun, yung mga nagpabaksin. 2 years. Tapos, nag-Vice President si Digong. May 2022 ang eleksyon. Halimbawa, nanalo. 1 year lang siya magiging magiging Vice President. Naku, Diyos Mariosep po. Wala akong kasi ito naman kasing FDA na to, napakaswapang! Napakalupit! Saan planeta ka ba galing? Imaginein mo, may scientist na Pilipino, anong ginawa mo? Imbes na in-entertain ninyo, anong ginawa ninyo? May show cause order, may confiscation ng gamot, mga tarantado talaga itong mga gagon to. Tapos, pipilitin ninyo akong magpabaksin. Yung vaccine ninyo, wala namang clinical trial yan. Meron lang yan, emergency use authorization, kaya ninyo pinapasok yan. Pag kayo, sasabihin ninyo, legal, kasi kayong gumawa. Hindi ba kayong marunong mahiya niyan? The lawmaker are the lawbreaker. The implementer are lawbreaker. Ano ba naman tao itong mga taon to? Tao ba kayo? Sumbong ko kaya kayo kay Pateño. Elisa Pateño, tabunan mo nga ng mga paninda mo yung mga pagmumukha na itong hayop na to. Ayaw nyo sumagot, inaantok ako Ayaw nyo akong sagutin Sarap talaga, mga kaibigan. Kaya, kita-kits na lang tayo after 2.5 years. Ako, basta ang ipapanalangin ko, after 2 years to 2.5 years, sana, tama nga kayo. Sana tama nga kayo na nagpabaksin kayo. Wala naman masama buhay naman ninyo yan. There's no harm in trying. Di ba? Magbakasakali ka. Why not? Baka bukas makalawa, pahuli na ako netong IATF.
Kaya nangungunti yung ano Kaya yung mga, katulad ng mga nakapagpabaksin ng first dose, ang dami daw pong hindi umaten. Hindi ho nagtuloy. Oh, kaya naman lumalaki na naman daw ang bilang ng COVID sa Luzon, sa Metro Manila. Yan ang sinasabi ko kasi hindi kayo umaaten Nagpabaksin na kayo, uurong sulong pa kayo. Pareho rin naman ang tama nun. Pareho rin. Nakapagpabaksin ka na Hala ka. Ayan. Ay nako Diyos Mario Joseph. Sabi ng mga gago doon sa FDA, ano yan, panlaban. Sabi, kaawa-awa talaga tayo. Wala tayong dapat gawin kung hindi sumunod Ha? Tapos, nagka-brown out pa. Meron pang rotation brown out. Nako, Diyos Mario Joseph. Tigokski. Mabuti pang membro na lang kayo ng Bobotic Society kaysa Tigokski ka. Kasi Bobotic Society kahit paano matuturuan pa yun Kahit katiting, matuturuan, magiging slow nga lang. Bobo nga Kaya nga Bobotic Society. Kung bobo, may naulo, makakaintindi naman, dahan-dahan lang, kasi slow. Ngayon, kung nayari ka na, naging zombie ka, nako Diyos Mario Joseph, paano kayang kakasa yung buhay ko dito kung nagkulong ako sa kwarto para hindi ako malamon ng zombie? Hala, katulad yan. Sinusukat ninyo hindi magaling si Pacquiao Ano ngayon? Sinagot-sagot na kayo ng mama. Alam mo ninyo, hindi ko minamalit yung mga mayayaman nga pero maliit pa rin yan Kailan lang ba nakapag-aral ng buo yan si Pacquiao? Baka basic pa lang mga pinag-aaralan niya pero mahusay yan. Kasi may mga taong ganon, nag-aaral and at the same time, mabilis yung pick up ng utak. Hindi kagaya ng Departamento ng Enerhiya. Walang utak. Kung may utak ba naman to mga gagon to, lagi nila sinasabi, wala daw silang pera. Mga gago, mga walang ya, mga buaya, mga linta. Paano nyo sasabihin wala kayong pera? Wala man lang kayong binibiling pang-back up dyan sa 17 power plant na yan? Bakit nyo ididigay yung rotational brownout? Kung hindi totoo yan. Mga kaibigan, kaya pasalamat po tayo sa Diyos. Napakalaking bagay na binigyan tayo ng ulan. Katulad po nitong bagyong Dante. Kahit na po hindi gaano kalakas si Dante, malaking bagay. Imaginin mo, binigyan ka ng tubig, binigyan ka pa ng hangin. Nahihirapan na yung mga kawad, overloaded na. Imaginin mo, over na nga maningil, overloaded pa. Hay nako, Diyos Mario Joseph, na buhay ito mga kaibigan. Beno, ano bang tamang oras natin? Ang tumpak na oras, alas 8:46. Nag-almusal na ba kayo? Ako, hanggang maaari, ayaw ko mag-almusal bago mag-broadcast Bakit? Kasi pagka nag-breakfast ako, ang feeling ko, inaantok ako Pero tingnan ninyo, kahit na medyo inaantok, tingnan ninyo, ito, naging 2 na naman ang baba ko. Napapalakas na naman ako sa rice. Huwag kayo nag-a-only rice. Mga kaibigan, lipatan natin ang issue.
Kasi ayaw niyong sagutin eh. Payag ba kayo na magkakaroon ang bansang Pilipinas ng rotational brownout? Oh. Ngayon, kung ayaw ninyo, sabihin natin, ayaw namin, anong dahilan? Ganyan. O, kung gusto ninyo, sige, magtyaga tayo sa init. Tapos, kahit electric pan, hindi mabubuksan. Paano na po yan? Ha? Kaya, kinakailangan po ang Senado at Kongreso or even Malacanang, kinakailangan po mag-isip kayo ng mga pamamaraan paano natin didisiplinahin ng DNR, yung Department of Public Works and Highways, yung mga LGU. Konting ihi ni San Pedro, bahana, abot bubong. O, DNR, anong ginawa mo? Bakit naging kulay putik ang mga tubig sa sarlansangan katulad nung nangyari dyan sa Marikina nung kamakailan? Hindi ho ba? O, tumatagas na ho yung mga katas ng bundok ng mga pinagkakalbo ninyo. Tapos, nung DPWH, tinitignan lang, saan kaya may baha? Saan kaya may ganitong problema? Para gagawa ko ng plan, para ganito, ganyan. Tapos, minus 30%. Oh, 30% lang ba? Baka naman 50%. Oh, tapos yung bibigyan mo ng project halimbawa, 100%, kung 30% lang ang inaamot nito mga durubo, at mga walang iya, at mga buaya, o bibigay mo yung 30% dyan sa mga Judas Iscariote niyan, para magkaroon ng anong tawag mo dyan? Sigla. Kasi pagka nakakakita ng mga kwarta to, nagkakandat tuloy-tuliro eh. Pag nakita ninyong maligaya na to, tulak naman natin sa bangin. Sa bangin. Tulak naman natin yung DPWH na, halika dito, yung estero. Nasaan yung mga paninipsip na truck natin? Bakit kinakailangan sip-sip lang? Yung sumasala ng tubig bago mapunta sa karagatan. Importante yan eh. Anong tawag mo doon? O yung mga machine yan, panahon pa ng hapon. Mga panahon pa ng hapon. Anong tawag mo dyan? Yung wag po puro evacuation center. Linisin natin ang mga imbornal para makasiguro tayo na walang masasalantang mamamayan. Pag tag-init, dapat gumagalaw yung mga power plants na yan. Kasi marami pong naapektuhan mga kaibigan. So, dipatan natin, itong COVID-19 pandemic po, ayon sa balita, nag 0.68% ng reproduction rate. Bahagya daw pong tumataas na naman ang COVID sa Metro Manila. Ako, bilib ako doon sa Cebu Yung babaeng gobernador, si Gwen Garcia,
Mahusay na gobernador yun. Dapat yung mga ganun mga nagiging pangulo eh. O, magkapartido tayo. But let us aside na, na ano, na ako yung congressman o senador. Pero ikaw naman, patunayan mo na wala kang nilulustay. Ha? Nakuha mo ba yung pondo na dapat gagamitin mo sa ganitong proyekto? O, di ba? Hindi yung inaatupag mo, yung mga manininda sa mga nakapaligid sa barangay mo dahil may kotong. O, yan ang sinasabi natin. Ha? Kaya lipatan natin ang ating paksa. Ha? Etong PNP chief natin, si Elisar, dumalaw daw po dun sa labi ni Lilibet Valdez. Yung nakita ninyo, yung binaril ni, anong pangalan ng polis na yun? Basta, dati pala niyang kakusa o kaibigan itong anak na anak ni Lilibet Valdez. Nagtataka ako dyan sa pulis na yan. Balita ko, napakahusay na pulis yan eh. Wag lang daw pong papainumin eh. Kasi pagka nakainom daw to, nagiging hyper. Yun ang nakakatakot sa bansa natin, kaya kayo makikinig. Kung meron dapat kayong magiging pagkilos, dapat sama-sama, hindi yung kailangan ang leader, si Willie Espiritu, ang follower, si ganito. Hindi ho ganon. Dapat, na-propose na namin, kahit wala na kami, okay lang po yun. Basta, let us inject something, para tumakbo ng tama. Hindi ho yung DPWH, sabi niya, DPWH na pinaiimbestigahan dahil sa talamak na korupsyon, wala pang balita. Si Juan de la Cruz, wala pang napaparusahan. Mr. President, hindi naman hulingid sa ating kaalaman eh. I know that you are a lawyer. You are once upon a time a fiscal. Baka pwede po pagpaliwanagin natin itong DPWH. Bakit, ang unang tanong bakit ba every time nababagyo o magkakaroon ng LPA, low pressure area, bakit ba grabe na ang baha? Nilinis nyo ba yung mga drainage? Yun, dapat ipaliwanag ng DPWH Bakit kulay putik ang tubig pagka nagbabaha na? Halos abot na yung bubong. Yun dapat alamin po ng Senado at Kongreso, or kung hindi at walang kakayahan ang ating Senado at Kongreso na imbestigahan yan, kalimutan nyo ng bumoto ng senador at congressman. Kalimutan nyo na. Sandali lamang po. Tumira na ba kayo na itong virgin coconut oil? Itong bio-natural virgin coconut oil? Napakahusay ho na ito. Titira lamang po ako. Ito yung pinakasyabu ko eh. Ayan. Isang takal. Ayan. Para madulas. Kasarap po. DPWH na pinaiimbestigahan dahil sa talamak na korupsyon, wala pang balita si Juan de la Cruz, wala pang napaparusahan.
Meron po bang mapaparusahan, Mr. President? Para naman masabi kami na may nagagawa. Hindi, kasi ayaw ko yung mga banat na na katulad meron akong kabiruan sa Facebook kahapon. Sabi niya, tama bang buwan ng June na nagpapakasal ang mga mamamayan? Di ba? Sinasabi natin, month of June ang June's Bride, no? Yung nagpapakasal. Sabi ko, oo, tama. Kasi yan ang umpisa ng tag-ulan, di ba? Pagka medyo malamig-lamig, okay, magagalit sinasabi ko lang to. Di ba, pagka malamig, yung mga Pilipino mahilig, mahilig makipag-make love. Ba't ka nag-asawa? Di ba? Para magkaanak, magkapamilya. Kaya nga tamang-tama ho yung month of June. Di ba? Ngayon, kabiruan ko ho yun. Sabi ko dapat month of June. Ngayon, etong month of June and July, yan o tag-ulan. Dapat, before na month of June and July, August, bago po month of June, by mga alimbawa, mga March, April, May, dapat pinatatawag na ho yan ng Senado at Kongreso. Dapat tinatawag na po ng Kongreso yan, yung DNR, yung DPWH. Sabi ng Broad Streamcast Communicators, good morning, Sir Willie Sincia. Good morning po sa mga kasamahan ko sa Broad Streamcast Communicators. Bakit kinakailangan tawagin ng month of March, April, or May? Utusan ho ninyo yan, bungkalin, buksan ang mga imbornal, lahat. Hindi lang doon sa lugar nila. Pasay, Manila, Caloocan, Quezon City, lahat yan, kinakailangan bubuksan. Para makita, barado ba? Pag umulan ba sakto, na bibilis ang takbo ng tubig. Meron pang isa Yang nga Ross Boulevard, nilagyan Anong tawag mo doon? Hinahanap po, hindi ko makita, nakalimutan ko tawag yung nasa yun ang nangangalaga dyan, MMDA para yung mga gamit daw niyan halos dilapidated na yun, kasi meron pong batas ang DNR, ma-apartment, ma-restaurant, ma-hotel, ma-opisina. Ang ruling ho dyan, bago ka makapagtayo niyan, kinakailangan nasisiguro mo lahat ng tatapon na tubig dyan. Meron ho yung mga panala Anong tawag? Nakalimutan ko tawag doon. Saan ba pupunta yung mga tubig na ginamit natin? Halimbawa, naligo tayo. Umetyas ka. Nagugas tayo ng pinggan, naglaba tayo. Saan po ba pupunta yan? Diba? Sa kanal. Pagpunta sa kanal, dapat yan, nalinis na. Meron ng water treatment bago lumabas. Ngayon, may dadaanan pang isa yan Talagang pati yung mga estero sa mga kalsada, lahat yan meron niyang dadaanan. Kinakailangan mahaharang nila yung mga basura. Pagka nasala yan, saka lang tatapon sa dagat yan. Hindi ho ba? Kinakailangan malinis na yan. Ngayon, anong ginagawa ng DPWH? Sinisiguro ba ninyo yung mga drainage na mga pinaggagawa ninyo ayos? Paano? Hindi, bukod sa drainage, mayroong tawag doon yun, pumping station. Kinakailangan may pumping station yan.
Bukod doon sa merong water treatment, ang bahay mo o establishmento mo, dadaan pa rin yan sa mga pumping station to be sure or to ensure na hindi lalabas sa dagat yung mga buo-buo pa. Ha? Yung mga kahoy, yung mga basura, yung mga etchas, hindi mo pwede pupunta sa dagat yan na madumi. Ha? Tinitreatment po yan eh. Yan, yung pagkukulang ng gobyerno patungkol sa usaping ganyan, hindi ko napopokosan eh. Kaya kita ninyo pag bumagyo, kawawa si Juan de la Cruz. Etong nakaraan Dante, nitong bagyong Dante, o ngayon, naandito pa sa bansa si Dante, kahit po medyo mahina-hina ng konti yung puwersa ng ulan yan, kita ho ninyo sa mga lalawigan, sa Metro Manila, sa NCR, may baha. Bakit? Ano ho ginawa ng DPWH dyan? Bakit may landslide? Kita na ninyo yan, DPWH, DNR. Meron pang MDRRMC. Meron pang MDRRMC. Di ba? Dapat nagpupulong yan para pag dumating na, sumapit na yung tag-ulan, nakakasiguro tayo na walang nalilimitahan natin yung mga may baha. Mr. President, simple lang po eh. No? Ano ba, nagbaha sa Las Piñas, patawag din yan. Do something. Diyan sa Las Piñas. Tapos, nagbaha sa Maynila. Do something, DPWH. Ganyan. Lahat yan. Tapos, ano ginawa nila? Report. Di ba? So, may iwasan natin yung sobrang baha. Elitin po ninyo, pati yung mga ilog, pati mga dike, nawawasak na. Hindi makahinga eh. Sana nga eh. Scientist ako eh. Kung scientist ako, kinakailangan po, ayusin natin yan. Tayo mamamayan, huwag ka nagtatapon ng mga baso-basura mo, kahit balat ng candy o upos ng sigarilyo, bawal yan. Wag po, good morning, Dean Tenorio Balmores. Thank you, drainage, sabi niya. Yan bago pumunta sa drainage, dapat naka-water treatment yan. Tapos, may pumping station, yan yung nag-i-insure para pag lumabas sa dagat, malinis na. Pati yung mga basura, nakakalap na nila. Mga kaibigan. Lipatan natin. Ano pa? Tubig. Ang dami kong nilista kagabi. Nasa na ba ito? Pag-usapan natin yung COVID. Alam mo niyo, napakaganda ng sistema ng Cebu, bilib ako dito kay Governor Gwen Garcia. Ito ang babaeng may bayag. Maniwala kayo. Need ng wastewater management system. Yon. Yung mga pumping station, bago dumating dyan, yung wastewater management system, nakasystematic yan. Ang may kasalanan dyan, yung mga LGUs, bakit merong engineering office ang mga munisipyo? Para magpalaki ng bayag? Para pagka inuutosan ng mayor, may nagagawa yung mga gagong yan. Yayabang-yabang kayo. Kayo din ang mga may kasalanan yan eh. Kasi, kaya nga tayo may LGU. Di ba?
kumukuha tayo ng lisensya sa munisipyo, sa mga city hall natin. Oh, may sinisingil yan na garbage fee, di ba? Oh, merong ganito, may ganyan. Oh. Tapos yung mga loob-looban ng barabarangay, yan ang mga dapat tutuon ng pansin ng City Engineer's Office. O, anong ginagawa ninyo? O, isang tanong gusto ko nga sagutin nyo ng mga mayor natin. Hindi lamang sa NCR, sa buong Pilipinas, mga mayor. Di ba meron kayong ordinansa? City Ordinance. Ha? Bawal magtayo ng apartment, bahay. Ha? Hindi natin pwede sagutin. Nag-ano tayo, broadcast, di ba? Meron ng city ordinance sa buong Pilipinas. May city ordinance na bawal magtayo ng bahay, apartment, offices, building, groceries, ha? Bawal ho. Ha? Bawal magtayo niyan. Kung wala kang maisasubmit na plano sa City Engineer's Office, ha? Meron ka bang parking? Oh, di ba? Bakit nasasakop ang ating mga lansangan ng mga illegal parking? Ha? Dapat mahigpit ang engineering office ng munisipyo. Hindi yung puro mga kawatan, puro yabangan lang. Oh. 'Di ba? Oh. Paano ninyo naaprubahan na makapagtayo ng apartment, building, groceries, ha? Mall? Paano nyo naaprubahan na wala yung parking? Oh. Bakit maraming nakaparada sa mga lansangan? Kita na ninyo? Kasi itong bagyong ito, tsaka itong pinag-uusapan natin na rotational brownout, maraming makakalkal dyan Ha? O, Mayor, anong masasabi mo ngayon? Ha? Mayor? Mayor ka ba? O mayor ka do sa bilangguan? O. Yan ang sinasabi natin. Minsan, pagka nagsasalta tayo, sasabihin niya, ang galing. Magaling lang mambus kayo si Willie. Gago. Magaling mambus ka. Kundi ka ba namang kasapakat na magnanakaw walang yaka? Ha? Ako pa bubuskahin mong gago ka? O. Tingnan mo nga, napasunod ba ng City Engineer's Office mo ang tamang pamamaraan? O. Yung sewerage system or waterways collection ng ano yan? Collection ng piping. Anong piping? Ano? Kung di ba naman mga durubo to mga to? Kung gumawa lang na matino tong mga tarantadong to, ha? Mga kaibigan, uunlad punta kayo doon sa Ayala Alabang, doon sa Ayala Village. Meron bang baha doon sa loob ng Ayala Alabang Village? Yun, mga ano yun. Mayayaman yan mga gago. Miski ba mayaman sila kung matino naman yung nagme-may-ari ng Ayala Alabang. Bakit doon sa laki ng kanilang village, ba't walang baha? Maayos ang water, ang mga drainage, maayos. Yung mga sewerage system nila, maayos. Yung nangungulekta ng basura nila, maayos.
O, isa pang pinagkakakitaan niya ng mga munisipyo, anong pinag-aawayan dyan? Yung paghahakot ng basura, ang laki ng tinutubo ng munisipyo dyan. Dapat ang mga building may waterways treatment. O, pumunta kayo sa Robinson, doon sa ground floor, doon sa parking, ang baho, namamantot, yung lahat ng ihi ng buong mall na yun, hindi na nila malaman kung paano lalabas. Yung tapunan ng basura ng mall, tingnan nyo, namamantot. Ano ang ginagawa ng City Engineer's Office? Nakatunganga. O, may timbre. O, anak ng tupang buhay ito, paano tayo mabubuhay ng tama kung puro pagpapayaman at pagnanakaw sa bayan ang inyong iniisip? Kaya ikaw, Juan de la Cruz, matuto ka. Huwag mong aksayin ang boto mo. Tingnan mo kung sino yung taong alam mong makatutulong. Analisahin mo ang iyong iboboto. Ito si Gwen Garcia, katulad nitong pandemic, itong COVID pandemic, may sarili siyang may sarili siyang sistema doon sa Cebu. Madam Gwen Garcia, magandang umaga po. Bilib ako dito dapat noong pa tumakbo senador to, kaya presidente. Ito si Gwen. May sarili siyang patama. Lahat ng OFW, turista, pwede doon sa kanya Pagpasok mo sa airport pa lang, meron na silang swab. Isa swab yung pasahero. Tapos, dadalhin ka sa isolation area o doon sa mga hotel na pwedeng pagtigilan. Kahit na Pilipino ka, you need to stay doon sa isolation area. After one day, yung nag-swab sa'yo, they found out that you are not a COVID carrier. You may go home. Dito sa Maynila, sa Metro Manila, kayo ay ATF, magagaling ba kayo? Di ba dito sa Metro Manila, diretso sa isolation, sa mga hotel na mga magbabayad pa yung mga OFW ng pagtigil nila doon ng 10 days to 14 days. Doon sa Cebu, pagpasok mo, raratsadahin na yung ilong mo. Tapos sa kadadalay doon sa hotel, intayin mo yung resulta ng swab. Ng whatever they call it na testing na yan. After 1-2 days, lumabas na negative, uwi, positive, stay. Pagka negative ka, doon ka na mag-isolate, doon ka na magpa-isolate ng 14 days sa bahay mo. Negative pag positive, diyan ka. Kaya, padala na yun sa doktor para magamot. Simple arithmetic, hindi pa makwenta nito mga walang bayag na to. Dapat ang mga building, halo-halo na itong mga pinagsasasabi ko nagkaroon ka nga ng City Hall, wala namang saysay. Bumoto ka nga ng konsihal, kulangot naman ang nagawang batas. Tingnan nyo mga palengke ninyo. Tingnan nyo. Yung Paco Market, tingnan ninyo. Tingnan nyo ang water, sewerage. Bali-bali ko. Yung tubig ng isdaan dyan sa kakarnihan, hindi malaman kung paano makakalabas. Boto kayo ng boto ng mga konsyal, puro mga kulangot naman ng ang mga ginawang mga resolution. Mag-isip nga kayo mga kaibigan. Isang Benny Antiporda lang ang humataw sa inyo dyan sa Maynila. Nagkanda tuloy-tuliro na kayo.
Oh, ano? Oh, yan ang sinasabi ko. Yung daluyan ng tubig, ayusin ninyo. Yung tubig nga lang ng mall eh. Hindi nga makalabas eh. Kaya nakukulong doon sa parking. Tapos doon tayo magpa-parking. Namamanto tayo. Oh. Teresita Pinuela Hermosura. Good morning, Pinsang Willie. Kamusta na ang gwapo kong kaibigan? Kamusta na ang Pinsang Willie from Los Angeles? Ate Tess, ikaw talaga. Oh, ayan, napakaganda niyan. Oh. Sa Amerika ba, lulusot yung mga ganyang sistema? Alam mo ninyo, ang bulok na sistema, bulok yan. Ang sistemang bulok, pag hindi mo itinama, bulok pa rin yan. Hindi lang kasalanan ng City Engineers Office, kasalanan din yan ni Mayor tsaka ni Konsyal kasi mga gagot tanga. Oh. Di ba? Oh. Ampong kayo ng ampo ng mga squatter. Oh. Tapos hindi niyo mapaalis. Bakit? Yan ang butante ninyo, yung mga pinag-uuto ninyo eh. Oh. Sige nga. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? Magpakatino tayo mga kaibigan. Kamusta na kayo dyan na Ate Tess sa Los Angeles? Oh. Ayaw sumunod eh. Ha? Ang lawmaker o yung mga implementer of the law was the one who are not following the law. Oh. 'Di ba? Yan ang sinasabi natin. Oh. Imagine mo meron kang engineer's office bago ka mag-allowed na magtayo ng anumang gusali, dapat may water treatment yan. Ha? System. Ano? Parking nga eh. Hindi nyo na napasunod eh. Oh. Bakit ganon? Sinadya nyo yan, ano? Sinadya nila yan eh. Bakit? O, yung parking. O, kung hindi pa ako nag-propose niyan eh, mag-away na tayo kahit saan langit tayo kinakailangan mag-away. Sino nag-propose sa City of Manila na dapat may parking fee diyan sa mga lansangang paradahan? Wala, isang tao lang. Si Willie Espiritu po yun. O, hindi pa ako konsyal niyan ha. O, tanong ninyo kay Lito Atienza. O, kakalkalin ko yung aking library. Oh. Mabuti naman, tama ka, pinsan, sa mga sinasabi mo. Sana'y magising na sila. Alam po ninyo, hindi ko pananawaan, Ate Tess, hindi ko pa panawaan na boss kayo to mga tarantadong walang yang to. Oh. Oh, Diyos Mario Joseph, sinadyan nyo eh. Ha, pinayagan mo, walang parking, o di magdusa ka. Ang masakit doon, yung iba, nakikiparking pa nga eh. O sino nagsabi kay Lito Atienza, lagyan mo nga ng parking fee yan. Bakit ko nakita yan? Ilitin mo, may aatinan akong conference doon sa Silais Hotel nung araw. O, doon sa Playboy Club. Meron akong aatinang meeting dyan tungkol sa racing. Pumarada ako doon sa may Pedro Hill. Pupuntahan ko doon sa may Aristocrat. Imagine mo yung layo na yon. May naniningil na mga security guard. Sabi ko, sandali. Pag-aari sino may-ari na itong kalsadang to? Public to eh. Ba't kayo naniningil? Hawak ko yung resibo. Saan? Saan kayo nagbabayad ng mga buwaka ng ina ninyo? Ha? Saan? Nakipag-meet ako kay former Mayor Lito Atienza. Nilatag ko yan. May nanindigan sa konseho. Kaya mayroong parking eh. Ngayon, kinukulimbat nila yan. Diyan, ang laki yan ng pera dyan. Kulimbatan dyan.
O, nakakolekta, halimbawa, 100,000, papasok sa munisipyo, 20,000 lang. Nagsisiyaman nga to mga walang yang to. Huwag niyong sabihin, hindi alam yan ni ano. Oh, nako, Diyos Mariosep, ha? Saan? Yan sa Pasay, ganyan din eh. Sa Makati. Kaya lang, diyan sa Makati medyo maayos-ayos. Sa Makati may sinusunod na batas eh. Pumarada ka. Na? Dayo ka doon sa building na yun eh. Pumarada ka. Inabutan ka ng raker. Hindi ka pwede i-raker. Karaka-raka. Kailangan merong first, second, third offense. Umikot. Pangatlong ikot na andun pa rin. Babatakin na yan. Pero, kung naandun na yung may-ari, hindi na nila binabatak. And sa ibang lugar, naandun na yung may-ari, ang bibilis ng mga walang yan raker na yan, lalagyan agad ng clam yung yung gulong mo. Naandun ka, nakatunga nga ka, ikaw yung may-ari ng sakyan, bigla kang lalagyan. Oh. Tatakbo na yun para hindi ka na makapakiusap. Ang tanong eh, paano mo inalaw yung establishment na kapag tayo na ni 3 sasakyan eh, hindi siya makapag-provide sa kliyente niya? Oh. Kita mo? Sino may kasalanan yan? Si Mayor? Oh. Di ba si City Engineer? Oh. Yan. Yan ang mga kawalangyaan dito sa bansa natin. Oh. Eh, pag hindi ho natin pinatino itong ating lipunan, ang tawag doon, tayo'y nabubuhay sa isang baliw na lipunan. Ha? Eh, Diyos Mariosep, sa Makati, di ba, pinag-awayan yan, pinangwasak nyo nga kay Mayor Bina yan eh. Yung parking, na tinayong building, parking. Oh, magkano isang parking slot? Oh, milyon! Oh, ba't mo bibilin yan? Para may parking yung kliyente mo. Gago. Oh, di ba? Oh, kailangan lagyan nyo ng values. Oh, eh wala, itong mga tao to, wala nang takot sa Diyos eh. Ha? Alam mo ninyo, marami talaga po akong nasasabing tama kaysa mali. Kaya nga sabi ko, nagtatanong ako sa inyo, ano ba ang reaction nyo? Baka pwede kong itama kung I find out na mali yung aking thinking doon sa issue sinasabi ko. Oh. Yan, ganyan. Ito, baha. Intayin muna natin mamatay ang mga tao. Ito lang bagyong Dante na hanggang ngayon nandito sa ating bansa. 3 na namamatay dyan. O ilan na yung mga nasalanta ng baha. Magkano na nilalaan na pang-ayuda doon sa mga nasalanta? Di ba 1 bilyon? Ganun ba kadali? Kitain ng 1 bilyon? Ilang milyon ang isang bilyon? Ilang milyon ang 1 bilyon? Yun ang tanong. Oh. Saan nyo kinuha yan? Tapos ang palusot ng mga walang yang nagbabiolate sa tax paying. Eh kasi ninanakaw ng mga taga-tax ng mga taga-BIR. Di ba? Oh. Oh, eh, dyan sa mga munisipyo, ang daming racket dyan, Diyos Mariosep. Eh, sana mabuhay tayo sa isang lipunan na tama. Ha? Pinapanalangin natin. At sana, dumating naman tayo sa puntos na magising kayo sa katotohanan na dapat ang iahalal ninyong Pangulo, yung Pangulong mapapakinabangan natin. Ha? Kung siya'y nagiging malupit, para maimplementa ang isang tamang pamamaraan, huwag natin ikagagalit.
Pero kung tama, kung mali na ang kanyang sinasabi at ginagawa, diyan tayo magalit. Katulad lang yung drug addiction. Saang mundo, saang mundo, na pumapayag na masalanta ang mamamayan mo para maging drug addict at dumagsa ang drug pusher. Saang mundo meron yan? Yung mga drug pusher, dapat ba binubuhay pa yan? Dapat ba binubuhay pa yan? Magagalit ako ng simbahan dahil sabi daw sa Biblia, bawal pumatay. Anak kayo ng nanay ninyo eh. Anak ba kayo ng nanay ninyo? Tinuruan ba kayo ng asal na tama? Naintindihan ba ninyo yung si Juana de la Cruz na nagkaroon ng isang Juan de la Cruz, naging addict, pinagnakawan ng sarili niyang pamilya, ginahas at pinatay ang kanyang sariling pamilya dahil sa kaadikan. Yan ba? Bubuhayin mo pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Kaya, sana, lagi na lamang ba tayo magsasalta ng sana? Sana'y maulit muli. Ganun ba? Magdasal tayo at isulat natin yung naiintindihan nating tama. At minsan-minsan ay makialam ka doon sa gumagawa ng mga batas. Kaya may public hearing. Huwag kayong boto ng boto. Binoto mo yung tatay. Binoto mo yung anak. Binoto mo yung kapatid ng anak. Anak ng putragis na talaga. Binoto mo yung tatay. Binoto yung... Nagpalitan lang, wala namang ginawa. Ginawang gatasan yung lugar mo. Yumaman na. Hindi ka pa rin nakahalata. Tanga ka, gago ka. Diba? Dapat huwag tayo mapapagod na magpalit. Kasi nakita mo nang hindi useful, boboto mo pa. Kasi, mabait eh. Kasi nabigyan ako ng 20 pesos, gago ka talaga. Paano naman tayo niyan? Ngayon, ikaw naman, Will Espiritu, para kasi digong, anong pakialam ko sa'yo? Kung hindi ko ba sabihin na gago ka? Kung hindi ko ba sabihin na gago ka, magagalit ka ba sa akin? Kriminal kang hayop ka eh. Yun ang mga dapat na sabihin para matauhan tayo, mga kaibigan. Sana. Ako, paborito ko ngayon, sana. Bukas, last day of work, Biyernes, Diyos Mariosep, huwag niyong kakalimutan na makinig, para makita ninyo yung gwapong-gwapo ninyong kaibigan sa Himpapawid. Mukhang hindi nag-react si Mama lang ngayon, mukhang may lagnat. Sandali, parang may nakita ko sino may... yun. Kaya, hanap-hanap po tayo ng mga matitinong tao na pwede natin ihalal para maging presidente. Hindi yung mga uhugin pa, gusto mo na maging presidente. Si Pacquiao, pwede ba yan? Si Pacquiao, pwede ba yan? Tingnan natin, baka meron eh. Diba? Yan eh, ayaw ninyo na magaling. Ayaw ninyo na matino. Sige. Bukas makalawa, kita-kita ulit tayo sa Pusali. Mga kaibigan, ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, na kinabwisitan nyo ngayong umaga. Pero, lamang ang natuwa. Dahil, bukod sa gwapo ang naging commentator nila ngayong umaga, nakapulutan nila ng aral. Ngayon, mga kaibigan, bago ko magpaalam, bigyan natin ng disiplina ang ating sarili, magsuot ng face mask, face shield,
social distancing, washing your hands, at yung mga dumi po ninyo, itapon natin sa mga dapat pagtapunan para maisalba natin ang ating kalusugan at ang ating kaligtasan. Ano po, ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, ng inyong palatuntunan for your information. At ang panalangin ko sa pong may kapal, nawa tayong lahat ay pakinggan ng Diyos. Mabuhay at God bless us all. Thank you for watching, for your information. I love you! I love you all! Kain kayo ng pares. Malamig eh. Malamig ngayon. Masarap po ang pares. Kain kayo ng pares tsaka ramen. Yan ang bagay ngayong panahon na ngayon. Ngayong panahon ng tag-ulan. Ano po, maraming salamat. I love you!